Gagaling ka, mahal. Gagawin ko ang lahat. Gumaling ka lang. May taning na ang buhay ko, Nestor. Huwag na tayong umasa pa. Tanggapin mo na lang na isang araw. Gigising kang wala na ako. Nakipagkasundo ka sa akin. Binigay ko ang kahilingan mo. Ngayon, ako naman ang hihiling sa'yo. 3 buhay ng mga mahal mo sa buhay. Kapalit iyon ng buhay ni Melissa. Gaano man tayo kabuting tao, susukatin tayo ng Diyos sa ating pananampalataya. At minsan hindi natin namamalayan, maling landas at nawawala na tayo sa daan na gusto ng Diyos na para sa atin. Pilit binabago ang direksyon na gusto niya, kaya tayo napapahamak at nawawalan ng direksyon sa buhay. Pero makapangyarihan ng Diyos, ibabalik ka niya sa tamang daan. At doon mo maiintindihan ang totoong misyon mo sa mundo. Mahal, kumain ka na. Masakit pa rin ba ang tiyan mo? Hindi na, mahal, wag mo na akong alalahanin pa. Sigurado ka ba? Ang tamlay mo kasi parang wala kang ganang kumilos. Wala lang ito, basta Nestor, kung sakali mang wala na ako, ikaw nang bahala sa anak nating si Pau. 7 taon lang siya. Kailangan niya ng mag-aalaga na magulang sa kanya, kaya wag mo sana siyang pababayaan. Ano ba yung sinasabi mo, mahal? Magsasama tayong 3 ng matagal. Sabay nating ihahatid si Pau sa harap ng altar pagdating ng araw na ikakasal siya sa babaeng gusto niya na makasama niya sa habang buhay. Kung sana ganun lang lagi ang sistema, Nestor. Kaya lang, kanya-kanyang oras at haba ng buhay ang mayroon tayo. Hindi ko maipapangako ang bagay na yan sa'yo. Melissa, lakasan mo ang loob mo. Sabihin mo nga sa akin, ano ba talagang dinaramdam mo? Bakit ganyan ka? Magsalita ka sa akin. Pinapakaba mo lamang ako ng husto eh. Wala nga, sige na. Umalis ka na nang matapos mo na ang gawain mo ngayon. Lilinisin mo pa ang mga puno ng saging pagkatapos magtanim ng mani, hindi ba? Walang magawa si Nestor kundi ihanda ang kanyang mga dadalhin patungo ng sakahan. Kung hindi siya kikilos at magbabantay lamang kay Melissa sa maghapon, paano naman ang kanilang bukas? Magugutom sila. Araw-araw siya sa kanilang lupain, nagtatanim ng gulay, mais at mani. Ito lagi ang pangunahin niyang produkto. Tuwing Sabado ng hapon ay inaani niya ang kanyang mga tanim na gulay. At araw ng linggo'y dadalhin sa bayan upang maibenta. Minsan nga'y buwig ng saging ang sakay sa kanyang karusa. Sakay siya ng kanyang alagang kalabaw patungo sa bukirin, ngunit ang utak niya ay naiwan sa kanyang asawa na alam niyang may kakaibang karamdaman. Ayaw lamang nitong sabihin sa kanya dahil ayaw nito na mag-alala siya. Hanggang sa isang gabi ay nadatnan niya ang anak na umiiyak. Dali-dali siyang pumasok sa loob ng bahay. Pau, anong nangyari anak? Bakit ka umiiyak? Papa, tulungan mo kami ni Mama. Kanina pa siya suka na suka. Ang taas ng lagnat niya, Papa. Sobrang hina na po niya. Ano bang pwedeng gawin natin? Naku Melissa, pumayag ka na kasing pumunta tayo ng ospital. Sobrang dilaw na ng balat mo. Nanghihina ka ng masyado, mahal. Sige na mahal, nag-aalala na kami na sobra ni Pau. Hindi nga, Nestor. Kaysa ipagamot mo ko, ipunin mo na lang ang pera para sa pag-aaral ni Pau. Kung hindi man tayo makapag-aral noong araw, ang anak na lang sana natin, siyang magtutuloy ng ating mga pangarap. Mama, makinig po kayo kay Papa. Kahit hindi na po ako mag-aral, gumaling ka lang. Ayaw kitang nakikita na nahihirapan, Mama. Umiyak si Melissa habang tinitignan ng umiiyak ding anak. Masakit para sa kanya ngunit ramdam niya na hanggang doon na lamang ang buhay na mayroon siya. Subalit sa sobrang pag-aalala ni Nestor ay hindi na niya hiningi pa ang abiso ni Melissa kung papayag ba ito o hindi. Dinala na niya ito sa ospital. Pagpasok pa lamang ng iaray ng lumo na agad ang doktor na umasikaso kay Melissa. Bakit ngayon mo lamang dinala dito ang asawa mo? Dapat pina-check up mo na ito noon pa. Sobrang lala na ng karamdaman nito.
Ayaw kasi niya, Dok eh. Matagal ko nang sinasabihan na magpa-check up kami. Natatakot po kasi ang asawa ko. Ngayon kayo matakot. Nakikita mo naman, malaki na ang tiyan ng asawa mo. Naninilaw na. Tiyak malala na itong karamdaman niya. E di lalo lamang kayong mapapagastos nito. Hindi man lamang natin masisiguro kung maliligtas pa ba siya. Gagaling pa naman po ang asawa ko, di ba, Dok? Kaya pa siyang gamutin. Kaya nga may ospital upang gamutin ng may sakit Ayokong sagutin sa ngayon. Kailangan nating hintayin ang resulta ng laboratorio. Saka ang paggaling ng pasyente nakabase sa stage ng karamdaman nito. Kung malala na bago nyo inilapit sa doktor ay pasensya na. Nasa inyo na rin yon. Natatakot ngunit nilalakasan ni Nestor ang kanyang loob. Gagaling ang kanyang asawa. Yun ang tanging bagay na pinasok niya sa kanyang kukote na gusto niyang paniwalaan. Kinabukasan ay inilabas ang resulta ng laboratorio. Mukha pa lamang ng doktor ay ramdam na ni Nestor na hindi magandang sasabihin nito. Dala ko na ang resulta ng mga laboratorio. Makinig ka ng mabuti, Nestor. Opo, Dok. Kumusta po? Ano po bang sakit ng asawa ko? Ikinalulungkot ko, Nestor. Pero stage 4 na ang kanser sa atay ng iyong asawa. Yan ang sinasabi ko na dapat maaga pa lamang ay nilapit nyo na sa doktor para hindi lumala ang sakit niya. Hindi, mali lang kayo na sorry, Dok. Kagaling pa po ang asawa ko. Wala siyang taning at maaari pa siyang gumaling. Sa ayaw at sa gusto mo, ilang araw na lang ang natitira ng asawa mo sa mundong ito. Magdasal na lamang kayo para sa isang milagro. Hindi naman kayo Diyos para sabihin yan, Dok. Ang Diyos lang ang may alam kung kailan niya tayo kukunin sa mundong ito. Hindi kami Diyos, pero tignan mo naman ang iyong asawa. Sa tingin mo ba may pag-asa pa yan? Gagaling siya, Dok, alam ko. Ramdam ko yun. Sige, magdasal ka. Baka nga magkahimala, malay natin, hindi ba? Yun lamang ang sabi nito pagkatapos nagpaalam. Hindi napigil ni Nestor ang mga luhang kanina pang gustong kumawala. Isipin pa lamang niya na mawawala ang kanyang asawa sa kanilang mag-ama ay tila masisiraan na siya ng bait. Sinisisi niya ang kanyang sarili. Sana'y hindi niya kinuha ang panig ng asawa. Sana'y hindi na lamang nagkusa na dalhin ito sa doktora. Panginoon, bakit si Melissa? Mabait siyang asawa, ina at anak. Ang laki ng tiwala, ng pagtitiwala niya sa iyo. Bakit ang asawa ko? Huwag mo siyang kunin sa amin. Dumating ang biyanan niyang lalaki upang bisitahin ang anak. Tinanong agad nito ang kondisyon ni Melissa. Hindi na siya nagsinungaling pa sa kanyang biyanan. Sinabi niya agad dito ang totoong lagay ng kanyang asawa. Tatay Timyo, may taning po ang buhay ng anak ninyo. Ano? Huwag mo nga akong biruin na ganyan, Nestor. Hindi nakakatuwa yan. Wala pong biro ang sinasabi ko, Tay. Lahat po totoo. At hindi ko po matatanggap. Hindi na po maaagapan ng anumang gamot ang sakit ni Melissa. Hindi. Gagaling pa ang anak ko. Dadalhin natin siya kay Lolo Agapito. Asikasuhin mo agad ang mga papeles niya dito sa ospital. Ilalabas natin siya ngayon din. Sinunod niya ang utos ng kanyang biyanan sa kagustuhan na mapagaling ang asawa. Diretso agad sila sa albularyo pagkalabas ng ospital. Maging ang albularyo ay nabahala na sa kalagayan ni Melissa. Bakit ngayon nyo lang naisip na ilapit dito sa akin ang malalang karamdaman na ito ng iyong asawa? Pasensya na po, Lolo Agapito. Matagal ko na po talaga siyang gustong dalhin sa doktor. Ang kaso'y nagmamatigas siya. Natatakot na baka mapaggastos pa kami ng malaki. Hindi naman doktor ang kailangan sana niya. Isang magaling na albularyo. Ang hirap nitong kontrahen, lalo't umabot na halos sa buto ng iyong asawang pagpaparusa. Ano bang ibig mong sabihin, Lolo Agapito? Huwag mong sabihin hindi mo kaya. Tatapatin ko na kayo, Timyo. Nestor, hindi ko na talaga kayang labanan ang sa likod nitong pang-aabuso niya ito. Sinabi ng matanda na babae ang may gawa ng kulam. Isang babaeng karelasyon noon ni Nestor. Hindi matanggap na nag-asawa na ng ibang babae si Nestor.
Ang mali nilang mag-asawa ay binaliwala nila ang bagay na yon kaya lumala na at nauwi na ito sa kanser. Lolo Agapito, parang awa niyo na po. Kahit anong kahilingan gagawin ko. Pagalingin niyo lamang po si Melissa. Sige na, Lolo Agapito. Sobrang bata pa ng anak ko. Sabihin niyo kung ano ang gagawin. Kung gusto niyo talaga, gawin niyo ang sasabihin ko. Medyo mahirap pero kung porsigido kayo, malay natin baka pagbigyan kayo ng kalikasan. Kahit ano lolo, sabihin niyo po. Ako po ang gagawa. Anong bagay po bang kailangan kong hagilapin? Sige, Nestor, gawin mo. Mula mamayang gabi, hanapin mo ang mahiwagang mutya, ang mutya ng bulaklak na saging. Sa loob ng 10 taon, 1 beses lamang yung nagpapakita. Hindi ko sigurado kung suswertehin kang mahanap ang bagay na yon. Sana lang gabayan ka ng universo. Hahanapin ko sa kahit na anong paraan, Lolo Agapito. Gagaling po ang asawa ko. Lalabas ka ng bahay hating gabi. 3 gabi lang dapat. Pagkatapos mong usalin ang ibibigay kong orasyon at proteksyon. Papatak siya na umiilaw na para bang kinang ng diamante. Mula sa dulo, mismong dulo ng bulaklak na saging, sa dulo ng buwig nito. Kapag hindi mo makuha, ibig sabihin, walang pag-asang gagaling si Melissa. Naiintindihan ko po lolo, mamayang gabi. Uumpisahan ko agad. Hindi ako papayag na hindi gagaling si Melissa. Sa takot na baka mahuli siya tuluyan ng mawala sa kanyang asawa, ay inumpisahan agad niya ang paghahanap ng bagay na yon. Pangalawang araw nang inumaga na siya sa paghahanap ng mutya, ngunit wala pa rin siyang nakuha. Laglag ang balikat, desperado at wala nang maisipan na paraan kung paano makuha ang bagay na sobrang hirap matagpuan. Ikatlong araw na, halos paikot-ikot lamang siya sa mga puno na saging na mayroong bunga. Ramdam niya na tila wala ng pag-asa na mahanap pang nasabing mutya. Umupo siya sa ilalim ng punong saging, umiiyak, nagagalit. Bakit si Melissa? Bakit ang asawa ko? Hindi ko matanggap. Hindi ko kaya. Biglang humampas ang malakas na hangin. Natigilan siya't napatingin sa paligid. Tumayo siya at hinanap kung nasan man ito naroon. Alam kong may ibang presensyang narito. Magpakita ka. Hindi ako natatakot sa'yo. Itin na usok ang bumulaga sa kanyang harapan. Malinaw niya yung nakikita dahil sa liwanag ng buwan. Unti-unting bumuo ang isang bulto na pormang tao. Kulay pula ang mga mata. Umalakak ito ng tuluyan ng maging buo. Anong kailangan mo sa akin? Bakit ka nagpapakita? Wala akong kailangan sa'yo. Marahil ay ikaw ang may kailangan sa akin. Kung may hinahanap ka, pwede kitang tulungan. Basta may kapalit dapat. Kaya mo akong tulungan? Kahit anong kapalit, sabihin mo sa akin. Basta makuha ko lamang ang mutya ng bulaklak na saging. Yun lamang ang bagay na makapagpapagaling sa aking asawa. Walang problema. Madali lamang yan para sa akin. Pero ipangako mo na kapag magaling na ang asawa mo'y ibibigay mo naman ang aking kahilingang kapalit ng kanyang buhay. Oo, pangako, kahit anong kapalit pa yan ibibigay ko. Mabubuhay lang ang aking asawa. Magaling. Malinaw ang ating usapan. Ngayon tumingala ka sa bulaklak ng saging sa iyong uluhan. Itapat mo ang iyong kamay at hintayin ang pagpatak ng mutya. Sabik niyang inilahad ang kanyang kamay. Itinapat iyon sa bulaklak na saging. Tuwang-tuwa siya nang matunghayan ng lumalabas sa dulo ng bulaklak. Nagliliwanag na tila ba diamanteng na itapat sa liwanag ng buwano ng araw. Iyon na ang mutya. Gagaling ang kanyang asawa. Magpapasalamat sana siya sa nilalang ngunit wala na ito sa kinatatayuan nito kanina. Hindi na rin niya yun pinagkaabalahan pa. Agad siyang umuwi dala ang mutya. Pagdating niya sa kanilang bahay ay nadatnan niyang gising ang kanyang asawa. Mahal, bakit gising ka pa? Nagpapahinga ka na dapat eh.
Hinihintay kita, Nestor. Ang totoo, nagising ako dahil sa ang sama ng panaginip ko. Nag-alala tuloy ako sa iyo. Ganun ba? Kabaligtaran yan dahil may maganda akong balita. Gagaling ka na, Melissa. Dala ko na ang mutya ng bulaklak na saging. Totoo ba? Nahanap mo? Ibig sabihin may pag-asa pa akong mabuhay. Salamat kung ganun, Nestor. Salamat sa mga sakripisyo mo para sa akin. Para sa iyo, mahal, kahit ano gagawin ko. Eto, mahal, lunukin mo nang sa ganun ay tuluyan ka ng gumaling. Inilagay niya yung diretso sa bibig ni Melissa. Makalipas lamang ang ilang sandali, matapos lunukin ang bagay na yon, ay kakaibang gaan ang pakiramdamang naramdaman ni Melissa. Nestor, magaan na ang pakiramdam ko. Hindi na rin sumasakit ang aking tiyan. Salamat Diyos ko, binigyan mo ko ng pangalawang pagkakataon. Oo, Melissa, dininig niya tayo. Unti-unti na ring bumalik sa kanyang normal ang kanyang kulay. At 3 araw lamang ay lumiit na rin ang kanyang tiyan. Ngunit makalipas lang ang 1 buwan ay biglang nagkasakit ang kanilang anak sa hindi naman malamang dahilan. Ang buong akala nila ay simpleng lagnat lamang. Ngunit umabot na yon ng linggo dahil sa pabalik-balik, kaya inilapit na nila yon kay Lolo Agapito. Anong uri niyang karamdaman nito? Ngayon lang ako nakaranas ng ganito. Hindi ko makuha ang dahilan kung bakit. Normal ba? O kagagawan niyang kalaban? Ano pong ibig niyo sabihin, Lolo? Hindi mo kayang gamutin ang lagnat ni Pau? Lolo Agapito, lagnat lang naman po, hindi ba? Baka may sinat o ano. Hindi ko makita ang dahilan kung bakit siya nagkaganito. Parang may kung anong pilit na tumatakip o humaharang. Hindi simpleng lagnat o sinat lang ito. Baka po yung itim na anino na may pulang mata, inaaway niya po ako, dinadaganan kaya minsan hirap po akong huminga. Itim na anino? Pulang mga mata? Ano ba yung sinasabi mo, anak? Naku, tiyak na panaginip niya yon. Sa sobrang taas minsan ng lagnat niya, kung anong mga hallucination at ang nabubuo sa kanyang isipan. Totoo po yun, Mama. Gising po ako sa mga oras na yon. 2 beses pa nga pong nangyari yun, Mama eh. Biglang nabahala si Nestor. Naalala niya ang itim na nilalang na pinangakuan niya ng kondisyon. Hindi siya nagkakamali. Ito nga ang tinutukoy ni Pau. Kinabahan siyang bigla. Ano nga bang kapalit ng mutya? Kailangan niyang makausap muli ang nilalang, ngunit paano? Nagtaka naman si Lolo Agapito sa kanyang naging kilos. Naramdaman nito na nabasa ang kanyang pagiging balisa. Ayos ka lang ba, Nestor? May hindi ka ba sinasabi sa amin? Wala po, nag-alala lang po ako para sa aking anak, Lolo. Anong nilalang naman po kaya yun? Sigurado ka bang wala kang alam? Wala eh. Wala po akong ideya. Tinitigan siya ni Lolo Agapito ng matagal. Tila ba binabasa ang kanyang isipan. Nilapatan nito ng gamot si Pau. Binigyan ng proteksyon upang hindi muling malapitan ng itim na nilalang. Pagkatapos ay kinausap siya ni Lolo Agapito. May nababasa itong kasinungalingan sa kanyang mga mata. Ihatid mo sa bahay niyo ang iyong asawa at anak. Pagkatapos ay bumalik ka rito. Mag-usap tayo. Bakit hindi niyo na lang po sabihin ngayon, Lolo Agapito? Gusto ko po sanang marinig, parang kinakabahan po ako eh. Si Nestor muna ang kakausapin ko, Melissa. Mag-usap na lang kayo kung sakali. Sa kanya na ako sasabihin niya sa iyo ang aming napag-usapan. Hindi na nagpumilit pa si Melissa. Inihatid na rin ito ni Nestor kasama ang kanilang anak. Nagmadali siyang bumalik sa bahay ng albularyo upang mapag-usapan ang tungkol sa bagay na kanyang ipinag-aalala. Wala siyang inilihim sa matanda. Ang pagiging desperado niya ng huling gabi na yon. Hindi niya natanggihan ang alok nito. At lahat yun ay malinaw niyang inilahad sa harapan ng albularyo. Anong gagawin ko, Lolo Agapito? Tiyak na siya itong nagbabalik sa aking pamilya. Gagawin niya ang bagay na gusto niyang gawin. At hindi ko alam kung paano ko yun mababawi. Harapin mo. Harapin mo yung nanlinlang sa'yo. Kampon ito ng kadiliman.
Bawiin mo ang ipinangako mong kapalit. Wala siyang karapatan sa mutya. Bigay yon ng kalikasan. Sinakyan niya ang kahinaan mo. Kung babawiin ko ang aming kasunduan, edi magkakasakit naman muli si Melissa, Lolo. Hindi niya pag-aari ang mutya. Kusa yung inilalabas ng bulaklak na saging. Nataon lamang na nanilang ka niya dahil alam niyang malapit nang lalabas ang mutya na kailangan mo ng mga sandaling iyon. Wala pa rin akong laban sa kanya, Lolo Agapito. Ano pong gagawin ko? Isuot mo ang kwintas na ito. Banal na kwintas na kahit na anong uri niyang nilalang ng dilim ay hindi kayang saktan at atakihin. Buong tapang mo siyang harapin para sa mag-inay mo. Nagpasalamat siya sa matandang albularyo at muling nagpaalam para umuwi. Bili nito na 12:00 niya ng hating gabi muling babalikan ng lugar at harapin para makausap ang nilalang na yon. Pagdating sa bahay ay nagsimula agad na mag-usisa si Melissa. Baka pwedeng wag mo munang alamin, mahal. Malalaman mo rin naman pero wag na muna ngayon. Bakit ba? Ano bang problema at hindi ko pwedeng malaman agad? Ang hirap ipaliwanag, Melissa. Pero tiyak ako maiintindihan mo lahat pagdating ng tamang oras. Para sa paraan ng pananalita mo, mukhang napakaseryoso. Kinakabahan ako, Nestor. Pinakalma niya ito. Binigyan ng kasiguraduhan na magiging maayos lahat kahit pa hindi siya sigurado. Nang gabi ding yun ay hindi siya nakatulog. Hinintay niya ang pagpatak ng hating gabi. Iyon ang hudyat ng kanyang pagbaba ng bahay. Maingat ang bawat kilos niya upang hindi magising ang kanyang mag-ina hanggang sa pagsara ng pinto noong siya'y nasa labas na ng bahay. Nagmadali siyang tinungo ang lugar. Gusto niyang makausap agad ang nilalang na nagbigay sa kanya ng mapanganib na kondisyon. Pagdating sa lugar ay walang tigil siya sa pagsisigaw upang lumantad dito. Bigla itong humalakhak sa kanyang harapan. Mabutit nagpakita kang muli. Nakipagkasundo ka sa akin. Binigay ko ang kahilingan mo. Ngayon ako naman ang hihiling sa'yo. 3 buhay ng mga mahal mo sa buhay. Kapalit yun ang buhay ni Melissa. Ano? Hindi pwede. Madaya ka. Lalabas naman talaga ang mutya. Sinadya sakyan mo lamang ang kahinaan ko. Pwes hindi ko nakasalanan pa ang bagay na yon. Ang mahalaga'y tapos na tayong magkasundo. Nangako ka sa akin na ibibigay ang lahat ng kondisyon na ibibigay ko. Iyon na yon. Tapos na ang usapan. Adios. Bigla itong naglaho at pilit niya itong pinapalantad dahil hindi pa tapos ang usapan. Ngunit hindi na ito muling nagparamdam pa. Wala nang presensya nito. Kahit anong tawag niya hindi na ito nagparamdam. Umuwi na naman siyang laylay ang balikat. Bigo sa kanyang misyon sa gabing yon. Hindi niya nabawi ang kasunduan dahil ayaw nga nito. Umuwi si Nestor na luhaan pero buo pa rin ang loob. Pagpasok niya sa bahay ay nadatnan niyang mahimbing ang tulog ng kanyang mag-ina. Pinahid niya ang masaganang luwa sa kanyang mga mata. Ang pamilya niya, ito ang kanyang kahinaan. Paano siya makakalabas sa kasunduan niya sa nilalang na yon? Paano ang pamilya niya? Hindi niya napansin ang pagdilat ng mga mata ni Melissa. Dahil nakabukas ang kanyang Petromax magdamag, kitang-kita nito ang miserable niyang muka. Nestor, anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Bakit gising ka pa? Matulog ka ulit. Wala itong mahal. Natatakot lang ako na baka mawala kayo sa akin. Hindi kami mawawala sa'yo. Magaling na nga ako, diba? Salamat sa lakas ng loob na mayroon ka, mahal. Akala ko nga hindi na ako magtatagal pa sa mundong ito. Sabi ko naman, diba, gagawin ko lahat, gumaling ka lang. Kaya pinutunayan mo sa akin na talagang mahal na mahal mo ko. Salamat, mahal ko. Matulog ka na, mahal. Ayokong magkasakit kang muli. Iingatan na kita, pangako. Ngumiti ito sabay tango. Ipinikit na rin ito ng tuluyan ng mga mata. Hindi pa rin niya sinasabi ang totoo. Ayaw niyang mabahala si Melissa. Pero alam niyang hindi pa rin nawala ang pagtataka nito.
Kinabukasan muli ng hating gabi, eksaktong alas 12. Mahimbing na ang kanilang tulog nang magising sila sa biglaang pag-iyak at sigaw ng kanilang anak. Papa, Mama, nandito ang itim na anino. Pilit niya po akong isinasama. Ayoko, Papa. Tulungan niyo po ako. Itago niyo po ako. Biglang humampas ang malakas na hangin. Kalaunan ay naging maalinsangan ng panahon. Kasabay yon ang pag-alingaw-ngaw ng halakhak ng nilalang. Nakakapangilabot at nakakapanindig balahibo ang boses na yon. Bumangon agad siya upang protektahan ang pamilya. Diyos ko, Nestor. Sino siya? Anong nangyayari? Lumayas ka sa pamamahay ko. Walang mangyayaring kasunduan. Mandaraya ka. Mapanlin lang. Mula sa dilim ay biglang lumitaw ang dalawang nagbabagang mga mata. Humahalakhak pa rin ito. Dumadagundong ang boses sa loob ng bahay. Sa kanila nakatingin ang mga matang nagbabaga na nakasinlaki ng kanyang mga kamao. Nakakatakot at nakakapangilabot ang boses. Ang kasunduan ay kasunduan. Hindi yun pwedeng sirain. Hindi ko kayang galawin pa ang asawa mo. Hindi ko na may babalik ang sakit niya. Protektado na siya ng butya. Pero ang mga anak at biyanan mo, kayang-kaya ko silang dalihin ng walang kahirap-hirap. Mga anak, isa lang ang anak namin. At sa abot ng aking makakaya, poprotektahan ko silang mag-ina ko. Maging ang aking biyanan. Hindi niyo alam na buntis si Melissa ng 1 buwan? Mas mahina yan. Kayang-kaya kong lagasin sa madaling paraan. Pwede kong unahin ng batang nasa kanyang sinapupunan. Kapwa sila nagulat nang sabihin yon ng nilalang. Doon pala nila napagtanto kung kaya laging matamlay si Melissa sa umaga. Naglilihi pala ito. Buntis muli si Melissa sa 2nd anak nila. Mama, natatakot ako. Ayokong sumama sa halimaw. Nariyan na naman po siya para kunin ako. Hindi anak, hindi ka sasama sa kanya. Wag na wag mong galawin ng anak ko. Lumayo ka sa pamamahay na ito. Hindi mo mapipigil ang kasunduan. Pwera na lamang kung kayang hanapin ng iyong asawang isang bagay na makapagpapabalik sa akin sa aking kulungan. Pero tiyak ako na hindi mo kayang gawin ang bagay na yon. Ito ang mutya na sobrang hirap hanapin at makuha. Anong mutya? Sabihin mo. Walang mahirap sa akin sa ngalan ng aking pamilya. Talaga ba? Hanapin mo sa loob ng bulkan ng mutya ng apoy. Yun lang ang pwedeng magkulong sa akin pabalik. Kapag hindi mo nagawa pa ang bagay na yan, alam mo na ang mangyayari. 3 sunod-sunod na buhay. Bigla na lamang itong naglaho matapos sabihin yon. Niyakap niya ang kanyang mag-ina. Pinatahan ng takot ng mga ito. Pinatulog muli si Pau pagkatapos ay hinagka ng noo ng asawa. Pangamba at takot ang bumabalot sa kanyang puso. Paano niya poprotektahan ang kanyang pamilya? Nilalang ng kadiliman ang kaaway niya. Paano niya ito matatalo? Nestor, buntis ako. At ang nilalang na yon, anong sinasabi niyang kasunduan? Anong pinagkasundo mo sa kanya? Bakit pati ang buhay sa sinapupunan ko? Huwag ka na matakot, akong bahala sa lahat. Nakawala ka na kay kamatayan. Kakayanin ko anuman ang susunod na pagsubok. Alagaan mo lang ang sarili mo, mahal. Magkakaanak na tayong muli. Isisilang mo siya na malusog. Ipangako mo, Nestor, mananatili tayong buo. Ikaw ang puprotekta sa amin ng mga anak natin. Siyempre pangako yun, manalig tayo ng buo sa ating tagapaglikha. Ibibigay niya sa akin ang sapat na lakas para protektahan kayo ni Pau at sa magiging anak natin. Ngumiti ito sabay sandal sa kanya. Nagdasal sila ng buo at magkasabay pagkatapos ay nahiga. Natulog silang magkayakap na 3. Kinabukasan ay maaga niyang pinuntahan si Lolo Agapito. Kinuwento niya rito lahat ng nangyari kagabi. Kakaibang pagkamanghang rumihistro sa mukha nito
Ikaw malamang ang bagong tagapangalaga ng mutya ng apoy. Tiyak akong ikaw yon, Nestor. Tama ang nilalang na yon. Ang mutya ng apoy ang kailangan mo. Oras na maging iyon na ang mutya na yon, kayang-kaya mo na siyang igapos at muling itapon sa linaw ng apoy sa gitna rin mismo ng bulkan. Mananatili ulit siya sa ilalim ng apoy sa loob ng ilang siglo. Kung ako ang bagong tagapangalaga ng mutya ng apoy, paano ko naman makukuha ang mutya na yun, Lolo? Apoy yun, matutupok ako ng apoy oras na suungin ko yun. Yung lawa sa apoy, lawa ng apoy sa gitna ng bulkan. Halika, puntahan natin si Melissa. Ilalabas natin sa katawan niya ang mutya ng bulaklak na saging. Iyon na makakatulong sa iyo. Hindi pwede, Lolo, baka bumalik ang malubha niyang karamdaman, hindi ako papayag. Huwag kang mag-alala. Huwag kang matakot. Hindi na muling mangyayari ang bagay na yon. Pinagaling na siya ng mutya. Tuluyan niyang naghilo man lahat ng karamdaman niya sa kanyang katawan. Sigurado ka po ba, Lolo? Hindi ko kaya makita siyang naghihirap muli. Oo, kaya halika niya. Masyadong mabilis ang takbo ng oras. Kumilos ka na bago pa lumala ang lahat. Madaya ang nilalang na yon. Kaya dapat bilisan mo na ang mga kilos mo. Opo, Lolo Agapito, halika na. Agad silang tumungo sa kanilang bahay. Pagdating doon ay naabutan niya ang kanyang biyanan na si Tatay Timio. Naikwento na rin ni Melissa ang nangyari sa kanila kagabi. Rumihistro ang takot at pag-aalala sa mukha ng kanyang biyanan. Huwag na po kayo mag-alala, Tay. Magagawan ko po ito ng solusyon. Ako po ang bahala sa lahat. Magdasal din po kayo para sa amin. Lagi naman yon, Nestor. Basta anumang problema. Nang problema ay mananatiling bukas kayo. Sabihin niyo sa amin ang mga nangyari para mapagkaisahan nating solusyonan. Opo, Tay. Salamat po sa pagmamahal at pag-aalalay. Tiwala naman ito sa kanyang pagmamahal sa kanyang mag-ina, kaya alam nito na gagawin niya lahat para sa pamilya. Matapos ang ritual ni Lolo Agapito, ay iniluwa ni Melissa ang mutya ng bulaklak na saging sa kanyang katawan. Agad itong iniabot ni Lolo Agapito sa kanya. Tinuruan siya ng orasyon na dapat usalin kapag susuong na siya sa linaw ng apoy. Pagkatapos ng mga itinuro ni Lolo Agapito ay nagpaalam na agad siya sa mga yon. Sasama ako, Nestor. Hindi ko hahayaang mag-isa ka ron. Baka mapahamak ka. Sigurado ka po, Tay. Malayo po ang bulkan dito. Saka mahaba po ang aakyatin bago maabot ang bunganga nito. Oo naman, kahit gaano pa yan kalayo. Makisuyo muna tayo kay Lolo Agapito para sa mag-ina mo. Ay, walang problema sa akin. Heto ang maliit na libreta. Sakaling makalimot ka sa mga itinuro kong orasyon. Buksan mo lang at usalin ang mga salitang itinuro ko sa iyo. Pero tandaan mo, Nestor, ang mutya ng apoy ay kusang lalabas kapag ramdam nitong mabuti kang tagapangalaga. Kaya sana piliin ka ng mutya. Sana binigyan ka ng pagkakataon. Yun lang, Nestor. Sana magtagumpay ka. Para sa pamilya ko, gagawin ko ang lahat, Lolo Agapito. Ramdam ko na magtatagumpay ako dahil tunay ang hangarin ko. At hindi para sa kasamaan ang binabala ko. Kaya alam ko na pagbibigyan ako ng universo. Hindi ako uuwing bigo. Pangako po yan. Bago lumubog ang araw ay inumpisahan ng maglakbay ni Nestor at Tatay Timio sa pag-akyat sa matayog at matirik na bulkan. Gagabihin sila sa daan at tiyak na hating gabi nilang mararating ang bunganga nito. Makiramdam ka sa paligid, Nestor. Mahirap na baka madali tayo ng malalaking ahas dito. Opo, Tay, ikaw din po. Pares dapat tayong alerto. Saka sabihin niyo po kapag pagod na po kayo para makapagpahinga na rin tayo. Sus, parang hindi naman tayo nasanay sa kilometrong lakarin. Saka hindi naman mainit kaya tiyak na makakarating tayo na maaga sa tuktok ng bulkan. Hindi nga ito humiling ng pahinga. Diretso ang kanilang paglalakbay. Walang segundong sinayang. Hating gabi na nang marating nila ang paanan ng bunganga ng bulkan. Amoy asupre ang paligid. Masakit sa ilong at dibdib. Mainit kahit nasa taas sila. Ngunit wala silang magawa. Dahil iyon ang kanilang pakay, ang linaw ng apoy. Nestor, sigurado ka ba dito?
Parang impyerno na mismo itong nasa harapan natin. Nakakatakot. Maling hakbang lang natin. Doon talaga tayo sa lawa ng apoy pupulutin. Hawak na mabuti Tay. Mag-ingat po kayo. Huwag na kayong maglakad-lakad pa. Delikadong madulas kayo sa matarik na bangin patungo sa lawa ng apoy. Kaya nga dito na lang ako. Natatakot ako magkamali ng hakbang Opo Tay, sumandal ka lamang dyan sa malaking bato na yan para marelax ka rin. Ang haba ng nilakbay natin bago tayo marating dito. Maigpit na hawak niya sa kwintas at sa maliit na libreta. Dito rin nakasalali ang maigpit at buo niyang tiwala sa sariling makakaya niya. Para sa kanyang pamilya na makabalik siya wala ng kapahamakan at bitbitan tagumpay. Magtatagumpay tayo Tay, sa ngalan ng aking pamilya. Dito ako believe sa iyo, Nestor. Kaya sobrang swerte ng anak ko. Anumang pagsubok ang darating, alam kong kaya niyong lampasan kasi matibay ang loob ng haligi niyang tahanan. Salamat po Tay, maiwan muna kita rito. Basta wag kang aalis sa malaking bato na yan kahit na anong mangyari. Sigurado ka bang kaya mong bumaba doon na mag-isa? Siyempre Tay, mission ko po ito. Sige, basta mag-iingat ka sa pagbaba. Sobrang delikado. Ipagdarasal kita rito, Nestor. Salamat po Tay, dito ako dadaan sa dating lagusan ng apoy. Para hindi gaanong mahirap, alam kong kaya ko ito. Oo naman, kahit ako, malaki ang tiwala ko sa iyo. Matapos silang mag-usap ay inuusal agad niya ang itinurong orasyon ni Lolo Agapito. Malinaw pa rin yun sa kanyang isipan. Wala siyang nakalimutan. Buo iyon kaya alam niyang buo rin ang bisa nito. Pagkatapos niyang usalin ng orasyon ay inihagis niya ang mutya ng bulaklak na saging sa gitna ng linaw ng apoy. Hindi ito natunaw. Sa halip ay lumutang ito sa ibabaw ng lawa ng apoy at nagliwanag ng puti. Parang diamante na natapat sa liwanag ng apoy. Biglang umugong ang bulkan. Mula sa ilalim ng lawa ng apoy ay may isang pulang bagay na pumaibabaw. Kasing laki din ng mutya ng saging, ngunit kulay pula na parang batong ruby. Mas makinang din ito. Paikot-ikot ang dalawang bato sa gitna ng apoy hanggang sa unti-unting mas pumaibabaw pa. Pagkatapos ay kusang lumapit sa kanya ang dalawa. Nagulat pa siya nang biglang sumigaw ang nilalang mula sa kanyang likuran. Hindi maaari. Pinili kanyang tagapangalaga. Hindi pwede ito. Tapos na ang kasunduan natin. Sa wakas, magiging tahimik na ang aking pamilya. May babalik na kita sa kulungan mo. Yun ang akala mo. Hanggat hawak mo ang mutya, walang katahimikan ang iyong buhay. Tandaan mo yan. Saka makakawala pa rin naman ako pagdating ng panahon. Lumapit ito sa kanya, kaya alerto agad siya. Kinuha niya ang dalawang bato na nakalutang sa kanyang ere. Itinago niya yon sa kanyang palad. Maigpit ang hawak niya sa dalawang mahalagang bagay na iyon. Sa sandaling nahawakan niya ang apoy, ang mutya ng apoy, ay naramdaman niya ang kakaibang enerhiya. Kanina lamang ay pinagpapawisan siya dahil sa pakiwari niya ay nasa loob siya ng lutuan ng tinapay. Ngunit sa pagkakataong yun ay tila baliwala sa kanya ang init ng apoy. Maging ang mabaho at matapang na amoy ng asupre. Nasa kanya marahil ang kaluluwa ng apoy ng bulkan, kaya baliwala na sa kanya ang lahat. Wala ka ng kawala pa ngayon. Muli kitang igagapo sa loob ng linaw na ito. Dito ka na babagay. Dito ka na mananatili habang buhay. Hindi ako papayag. Hindi pa ako tapos sa inyo. Ang pangako mong 3 buhay ay tutuparin mo pa rin. Hindi na dahil hindi na ako papalin lang sa'yo. Panlilin lang mo lamang yun. Bigla itong tumingala sa kung saan ang kanyang biyanang lalaki, si Tatay Timyo. Ang balak nitong atakihin dahil alam nitong mahina ang matanda. Ngunit mabilis siyang kumilos. Nagulat siya dahil sa isip lamang niya sinabi na sana kaya niyang liparin ang kinaroroonan ng kanyang biyanan. Ngunit tila ba dinadala siya ng kusa ng mga bato pa itaas. At bago pa naitulak ng nilalang si Tatay Timyo upang mailaglag sa lawa ng apoy ay nasalo niya ito.
Galit na galit siyang hinarap ang nilalang. Sa akin ka lumaban, huwag sa mahina. Mayabang ka dahil nasa iyo ang dalawang mutya. Pero oras na mawala sa iyo ang mga bagay na yan, walang wala ka rin. Mahina! Pinagpala ako ng Diyos para sugpuin ang kagaya mo. Itinaas niya ang mutya ng apoy. Nasa kanang kamay niya yon. Gamit ang mutya at ang orasyon ay inutusan niya ang mutya na muling balutin ng kadenang apoy ang katawan nito. Bigla itong gumuhit ng liwanag mula sa kanyang kamay. Parang sinulid o parang guhit ng kidlat. Paikot-ikot sa katawan ng nilalang. Namilipit ito at pilit na kumawala ngunit hindi nito magawa. Dumagundong ang nakakapangilabot na boses nito. Galit na galit, ngunit hindi siya nabahala anumang lakas ang mayroon yon. Ramdam niya na mas malakas ang taglay niyang kapangyarihan dahil ang kapangyarihan na mayroon siya ay mula sa liwanag. Hindi mo ko mapapaslang. Babalik ako makalipas ng parusang ito sa akin. Iyon ang huling sigaw nito bago ito tuluyang nilamon ng nagngangalit na linaw ng apoy sa loob ng bulkan. Kasabay ng paglubog ng nilalang ay ang paghina ng laba. Tila ba naging payapa ito? Nasa kamay pa rin niya ang mutya. Nakangiti siyang palipat-lipat ang tingin sa dalawang palad. Hindi niya inasahan na aabot sa ganoong punto ang simpleng buhay niya bilang isang magsasaka. Nagulat pa siya nang biglang humampas ang malamig na hangin. Isang babaeng lampas talampakan ng haba ng kulay itim at kulot nitong buhok. Palapit ito sa kanya nang nakangiti. Inaasahan ko na ang bagay na ito. Alam kong may darating upang kunin ang mutya ng apoy. Dahil ngayong taon nakatakdang ilabas ang nasabing mutya, makalipas ang 100 taon. 100 taon? Teka, sino ka? Anong alam mo sa mutya ng apoy? Ako ang gabay ng mutya. 1,000 taon na akong nabubuhay at naging gabay ng mutya. Saan kamay man ng mortal yan na pupunta? Ako si Diwata Ursula. Ako ang gumagabay sa mutya. Sakaling ginamit sa kasamaan ng bagay na yan, ako mismo ang bumabawi at ibinabalik sa linaw ng apoy. Sa haba ng sinabi nito, isa lamang ang naintindihan niya. Ito ang gagabay sa kanya habang hawak niya ang mutya. Tuwang-tuwa siyang isipin ang bagay na yon. Ang pagkakaroon niya ng mutya ng apoy ay umpisa lamang ng bagong yugto ng kanyang buhay. Nasa tamang kamay talaga ang mutya. Marami kang misyon sa mundong ito. Tandaan mo na lagi ako nakagabay sa iyo. Ibig sabihin nasa tabi kita palagi. Kung nanganganib ka, kung ramdam ko na kailangan mo ng tulong ng mutya. Salamat kung ganun, mahal na Diwata. Napakasaya ko ngayon. Umuwi kayong ligtas ng iyong biyanan. May basbas ng proteksyon ko ang inyong paglalakbay pa uwi. Salamat po, mahal na Diwata. Aalis na po kami. Tuwang-tuwang kanyang biyanan habang naglalakbay sila pa uwi. Hindi nito inasahan ang kakaibang ganap sa gabing iyon. Kinabukasan ay masaya siyang sinalubong ng kanyang asawa. Alam nitong tagumpay siya. Niyakap siya nito ng mahigpit. Sabi na alam ko magtatagumpay ka. Ramdam ko yon. Pero yung kaba at pag-aalala sa dibdib ko hindi talaga maalis. Okay na mahal, tagumpay tayong naikulong muli ang nilalang na yon. Kaya wala nang banta pa sa ating buhay. Salamat naman kung ganun. Tay, salamat po sa pagsama niyo kay Nestor. Salamat dahil nakasuporta po kayo palagi sa aming mag-asawa. Siyempre anak, asawa mo siya. Kaya pareho ko kayong anak. Ang kaso'y wala rin akong ginawa doon eh. Nanood lamang ako na parang nanonood ng pelikula. Parang sawan sa panatime lamang nung araw. Mahiwaga at misteryo ang ganap. Marami pa ang pwedeng mangyari, tay. Nararamdaman ko ang paghawak ko ng 2 mutya ay umpisa pa lamang ng aking tungkulin sa mundong ito. Parang nararamdaman ko ng sakit ni Melissa na yun ay instrumento lamang para mahanap ko ang aking totoong gampanin sa mundo. Totoo yan. Bawat isa sa atin ay may misyon sa mundong ito. Ang mutya na hawak mo ang magiging daan para makilala ang tunay mong pagkatao. Salamat po, Lolo Agapito. Malaki ang tulong mo sa aming buhay.
Wala yon. Yun din naman ang aking misyon. Ginawa ko lang naman ng nararapat. Natatakot ako, mahal. Hanggang saan ka dadalhin ang hawak mong mutya? Wala kang dapat ipag-alala, mahal. Kung yung nilalang nga na yun nagapos ko, hindi pa. Kahit anong nilalang ng dilim, kaya kong labanan. Umasa ka, mahal. Hindi na kumibo si Melissa. Alam nito na hawak niya ang mataas na uri ng mutya kaya kampante rin ito. Lumipas ang ilang linggo ng katahimikan, puno ng pagpapala at biyaya. Sunod-sunod ang ani ni Nestor sa kanyang bukirin. Kakaibang biyaya na noon lamang niya naranasan. Ang ani ng kanilang mais ay doble sa nakaraan. Gayong pareho naman ang paraan niya sa pagtatanim at pag-aabono. Isang linggo ulit ang nakaraan, may isang matanda na antingero ang dumayo sa kanilang baryo. Napadaan ito sa kanilang bahay para humingi ng maiinom. Ang dami niyo naman pong medalyon, Lolo Awod. Lahat po yan anting-anting. Oo, lahat ng ito ay anting-anting. Ito ang depensa ko sa mga masasamang nilalang. Lalo na ang mga salot na asumang na yan. Sila talaga ang pasakit sa mundong ito. Narinig kong umpisa na ng paglalabasan ng kanilang nilalang o ng mga nilalang na yon. Sumabog ang bulkan noong nakaraan. Ibig sabihin inilabas nito ang mutya. Sino man ang nabiyayaan ng mutya na yon ay talagang napakaswerte. Pero malalagay naman sa peligro ang buhay niya at ng buo niyang pamilya. Paano niyo po nasabi ang bagay na yan, Lolo Awod? Saka, kapag sumabog ba ang bulkan, may inilabas ba yung mutya? Ay hindi ganon. Basta alam ko, isa akong antingero. Lahat ng uri ng mutya na pag-aralan ko na. Isa na itong mutya ng apoy sa loob ng bulkan. Ganun po ba? Malalaman ba ng kalaban kung sino ang may hawak ng mutya na yon? Yan ang mahirap. Kahit ako hindi kayang hulaan kung sino ang may hawak ng mutya ng apoy. Kailangan kong alamin kung sino may hawak ng bagay na yon. Hindi niya maintindihan kung bakit kinakabahan siya sa sinabi ng matanda. Sa mga nilalang ba siya nababahala o sa mismong matanda? Hindi niya mahulaan ang kanyang nararamdaman. Nagpaalam ito na umalis dahil nga may mga bagay pa daw itong aasikasuin. Nagpasalamat ito sa iniabot niyang isang baso ng tubig. Pagkapasok ulit niya ng bahay ay sinalubong siya ni Melissa at ng mga tanong. Bakit, mahal? Anong sabi ng matanda? Bakit ganyan na naman yung itsura mo? Saka sino ba yung matandang dayo na yon? Ngayon lang yata yun napadpad dito eh. Kaya nga pero ang dami ng tanong mo. Hindi ko alam kung alin ang una ko sasagutin eh. At sa totoo lang, mahal, nababahala rin ako. Nagbabala siya tungkol sa mga aswang. Sabi niya nagsisimula na raw lumabas ang mga nilalang na ito simula noong pumutok ang bulkan. Aswang ba? Ay nako, panahon pa ng lolo ko marami na yan. Pero may mga panahon talaga na sobrang bangis nila. Minsan sabay-sabay pa nga yung mga yan eh. Kawawang mga alagang hayop. Huwag na lang tayong lumabas ng bahay kapag gabi na, tay. Mahirap na eh. Baka nga biglang umatake yung mga yon. Huwag mo nang palabasin si Pao kapag hapon niya. At ikaw, Melissa, mabango ka sa mga aswang kasi buntis ka. Kailangan mong mag-ingat, lalo na kung estranghero sa lugar. Nako, huwag talaga magtitiwala, maliwanag ba? Opo, tay. Dito na lang po kami lagi sa bahay para masiguro na ligtas lagi sa mga masasamang nilalang. Baka pwedeng dito na muna kayo tumira ni Nanay Iska at Tatay Timyo para naman mapanatag ang loob ko habang nasa bukid. Mahirap iwanan silang pareho dito sa bahay eh. Malayo pa naman ang mga kapitbahay natin. Medyo na distansya rin po tayo sa sentro ng bayan. Ay sige, kausapin ko ang nanay nyo. Tiyak namang papayag yon lalo na't buntis si Melissa. Naku, salamat po tay. Kasama lang talaga ni Melissa dito sa bahay ang kulang para makakilos ako ng maayos. Nagpaalam itong umuwi kaya pinabaunan ni Nestor ng pang-ulam. Kinahaponan ay bumalik ang mga ito bit-bit ang ilang mga gamit. Tuwang-tuwa si Nestor dahil may kasama na sila sa bahay. Mapapanatag na rin ang kanyang loob para sa kanyang mag-ina. Sakaling nasa bukirin pa siya. Biglang nagising si Nestor ng gabing iyon.
Mainit ang kanyang bulsa. Nagliwanag mula roon ang mutya ng apoy at bulaklak na saging na ibinalot niya sa pulang tela. Bigla siyang kinutuban. Tiyak na may panganib sa paligid. Agad siyang bumangon at lumabas. Biglang nawala ang pag-ilaw ng mutya. Inikot niya ang paningin sa buong paligid habang nakatayo sa bakuran. Ay isang bulto ng tao ang namataan niyang nakatayo mula sa hindi kalayuan. Sa makitid na pilapil ng palayan, si Lolo Awod yon at tiyak niyang sa kanya rin nakatingin ito. Nilapitan na niya ito ng walang pag-aalangan. Nestor, gabi na bakit gising ka pa? Hindi ka ba natatakot lumabas mag-isa gayong hindi mo alam kung may mga aswang na umaaligid? Hindi naman po ako natatakot, Lolo. Ikaw, gabi na andito ka pa sa gitna ng palayan. Kailangan kong bantayan ang buong baryo. Hindi maaaring mapahamak ng mga nilalang na yon ng mga tao. Ang isang medalyon ko kasi nagiinit. Nagpapahiwatig na may mga nilalang nga sa paligid. Ganun po ba? Buti na lang pala narating mo ang baryo na ito, Lolo. Malaki ang may tutulong mo sa amin. Abay, oo naman. Anong silbi ng pagiging antingero ko? O siya, sige na, pumasok na kayo sa inyo. Sige po, Lolo Awod, una na po ako. Pumasok siya sa loob ng kanilang bahay, hindi mapakali. Hindi niya alam kung bakit para bang may kakaiba sa kanyang pakiramdam. Parang may mali sa matanda. Pilit na lamang niyang inaalis yon sa kanyang isipan. Nakatulog siyang muli mula sa malalim niyang pag-iisip. Nagising siya kinabukasan na masamang balita ang narinig niya mula sa biyan ng lalaki na galing sa baryo. Totoo nga sinabi ng matandang antingero. Gumagala na naman yung mga nilalang ng dilim. May biktima agad kagabi. Ano daw po ang biktima, tay? Nakakabahala naman ito. Kaya nga, mga alagang hayop lang naman ang naging biktima. Wala pa silang nagiging biktimang tao. Gayon pa man, nakakabahala pa rin yon. Mas lalo tayong mag-ingat ngayon. Ang mga alagang hayop natin dapat dito na natin itatali malapit sa bahay. Naalala ko nga sabi sa akin noon ng aking lola, kapag nagsimulang magasik ng lagim ang mga aswang, may mga kapangyarihan na naman silang gustong makuha. Ang mutya ng apoy at bulaklak na saging na hawak ni Nestor. Tiyak ko, iyan ang kanilang sadya. Ano pong gagawin ko, Nanay Iska? Kailangan kong protektahan ng mga bagay na ito. Sa akin ito ipinagkatiwala ng universo. Kung ako sa'yo, ilibing mo yan. Dahil oras na malaman ng mga nilalang na ikaw ang may hawak ng mutya, hindi ka na nila titigilan. Pati kami na pamilya mo. Abay, Iska, hindi naman siguro pwedeng yan ang sinasabi mo. Pinaghirapan niyang makuha yan. Saksi ako sa hirap niyang pinagdaanan niya. Isa pa, tiyak naman ako na ang mutya na hawak niya ay malakas, kaya nga hinahabol ng mga nilalang na yan. Hindi nila kayang talunin si Nestor kahit gaano pa man sila kadami. Totoo yan, Nay. May tiwala ako sa kakayahan ng aking asawa. Kaya niya tayong ipagtanggol sa mga nilalang na yon. Bahala kayo. Nag-aalala lang din naman ako sa kaligtasan nating lahat. Kung wala yang mutya sa atin, tiyak magiging maayos tayo. Naiska, hindi lang kaligtasan natin ang iniisip ko. Maging ang ating mga kababaryo. Sa ngayon, mga alagang hayop lamang ang biktima nila. Paano sa mga susunod pang araw? Tiyak naman akong hindi lamang ang mga alagang hayop ko ang puntirya. Kung hindi, ako ang lalaban gamit ang mutya. Sino pa ang pwedeng magligtas sa atin? Yung matandang si Awad, sabi niya di ba antingero siya? Sabi niya siya ang magbabantay sa buong baryo tuwing gabi. Hayaan mo siyang magbantay para sa ating lahat. Bakit hindi na lang kami magtulungan? Kaming dalawang didepensa sa mga taong bayan. Mas marami, mas maganda, hindi ba? Walang magawa si Nanay Iska dahil suportado siya ng asawa at ng lalaking biyanan. Kampante siya na kaya niyang panindigan ang responsibilidad na nakasalalay sa kanyang balikat. Gaano man yon kabigat dahil nasaksiyan na niya kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng mutya. Pagsapit muli ng gabi ay naglagay sila ng ilaw sa apat na sulok ng bahay. Tinitiyak nilang maging handa sa banta ng posibleng pag-atake ng mga nilalang ng dilim. Ng grupo ng mga aswang na ang harangin ay
makukuha sa kanya ang mutya ng apoy. Hindi niya yon pababayaan. Susugpuin niya ang posibleng masamang hangarin ng mga ito. Matapos din niyang maglagay ng maraming asin sa bawat sulok, ay lumapit na siya sa kinaroroonan ng kanyang asawa. Sa tingin mo ba, mahal, mananalasa ulit ng mga aswang sa gabing ito? Kailangan ba talaga nating gawin ito gabi-gabi? Parang nakakaperwisyo naman tayo sa ating pahinga. Ngayon lang naman ito, mahal, huwag kang mag-alala. Lilipas din naman ng ganitong kalbaryo, lalo na kapag makaharap ko na ang mga ito't mapas lang. Yun lang naman ang paraan para bumalik muli ang katahimikan sa kakaligtasan ng bawat isa sa baryong ito. Ngayon ko napagtanto ang bigat ng pasan mong responsibilidad. Paano kung gabi-gabi ka na lamang lalabas para magmatsyag sa mga aswang, babagsak ang katawang lupa mo? Hindi naman, mahal, lalabas lang naman ako kapag ramdam ko na kailangang lumabas. Basta unahin mo ang kalusugan mo. Walang masama sa pagtulong at pagiging mabuti sa kapwa, pero ang kalimutan ng pahinga dahil sa misyon ay hindi rin naman tama yon. Tao ka lang din naman na napapagod at maaaring magkasakit. Salamat sa pag-aalala, mahal, pangako. Lagi kong iingatan ang aking sarili. Habang nag-uusap sila ni Melissa ay biglang uminit ang bulsa niya. Pagsilip niya ay namataan niyang umiilaw ang mutya sa kanyang bulsa. Itinuro niya yun sa kanyang asawa. Tignan mo, mahal, umiilaw ang mutya. Ibig sabihin may nangyayari o may mangyayari. Nasa paligid yata ang kalaban o ang panganib. Ganyan ba yon? Nakakatakot naman. Mag-ingat ka, mahal, ha? Siyempre at protektado naman ako ng mutya, kaya huwag kang matakot. Hindi nila tayo magagalaw. Sandali, tulog na ba si tatay? Siguro parang naghihilik na eh. Sobrang pagod sa pagsasaka kaya madaling nakatulog. Sandali, gigisingin ko siya. Kailangan muna niyang pakiramdaman ng paligid habang wala ako. Mahina niyang niyog-yog ang kanyang biyanang lalaki. Tila na alimpungatan pa ito habang gulat na nakatitig sa kanya. Nestor, ano bang nangyari? Tay, pasensya na sa istorbo pero lalabas ako ngayon. Pwede bang ikaw muna ang magbabantay sa kanila ni Melissa? Sige, nakatulog pala ako. Mag-ingat ka, Nestor. Huwag na huwag kang maging kampante sa lahat ng oras. Opo, tay, salamat po sa paalala at pag-aalala. Matatapos din po ito. Alam ko at may tiwala din ako sa iyo. O sige na, baka kung mahuli ka pa, unahan mo na sa baryo bago pa makapambiktima. Bumaba siya ng bahay. Pinatiyak niya sa kanyang biyanana na isarado lahat upang hindi may pasok o makapasok ang mga masasamang nilalang sa kanilang tahanan. Tiyak na gumagala na rin si Lolo Awud. Ito ang una niyang hahanapin upang makapagsanib puwersa silang dalawa na may tangang mga bertud. Habang patungo sa baryo ay isang hubog ang namataan niyang palapit sa kanya. Unti-unti ay naging pamilyar sa kanya ang mukha nito. Si Lolo Awud. Sabi na nga ba niya't gumagala na naman ito. Lolo Awud, uminit na naman ba ang isa sa mga medalyon mo? Parang hindi ka napapagod sa pagbabantay para sa baryo ah. Yung mga tanod sa baryo natin tiyak na nakatulog na. Tayo eto, pag-alagala pa. Kailangan, Nestor. Malapit na ang kabilugan ng buwan. Kailangan nating maging handa. Parating na sila. Sa mismong kabilugan ng buwan, doon sila mag-aasik ng lagim. Lolo Awud, paano natin poprotektahan ng maraming kababaryo? Wala silang laban. Kung siya nalalagtad na lamang ang kung sino man ang may hawak ng mutya, ibigay na lang niya sa pinuno ng mga aswang. Nang sa ganun ay maging tahimik na ang baryong ito. Yun lang naman ang nais ng mga aswang eh. Kung makukuha nila yun, magiging tahimik ang baryo. Lolo Awud, papayag kang punta sa kamay ng mga aswang ang mutya? Wala tayong magagawa kaysa mapahamak ang mga tao sa ating paligid. Hindi dapat maging makasarili ang taong may hawak nito. Tahimik lamang siyang nakikinig. Nalilito sa gustong mangyari ng matanda. Magkasalungat yata ang kanilang paninindigan. Kasi siya, kahit anong mangyari, hindi niya bibitiwan ang hawak niyang mutya. Sa kanya yun pinagkatiwala. Kahit anong laban ang haharapin niya, masigurong nasa tamang pangangalaga lamang ang bertud na hawak niya. Nagpaalam sa kanya si Lolo Awud.
Sa kabila ito maghahanap ng mga kalaban. Sinabi nito na mananatili siya sa kung saan siya naroon. Kahit anong mangyari, wag na wag mong iwanan ang lugar na ito para walang mapahamak. Doon naman ako sa kabila. Sige po lolo, mag-ingat ka po ron. Habang nakatayo roon ay biglang bumungad si Diwata Orsola sa kanyang harapan. Tinitigan siya nito at biglang nagsalita. Hindi mo man lamang ba nahalata na naloloko ka na? Konti na lang mabibisto na ng kalaban ng hawak mong mutya. Mahal na Diwata, naparito ka. Anong ibig mo pong sabihin? Babalaan lang kita na huwag magpapalinlang. Nasa paligid lang ang totoong pinuno at naghahasik ng lagim. Nasa paligid nga, kaya nga kami lumabas upang maprotektahan ng mga tao. Wala kang dapat pagkatiwalaan. Wala kang pagsasabihan ng tungkol sa mutya. Yan lang ang gusto kong sabihin sa iyo ngayon. Salamat sa paalala, mahal na Diwata. Lagi kong aalalahanin ang bagay na yan. Alisto ka, Nestor. May mga nilalang na palapit. Hindi sa kabilugan ng buwan ng kanilang punterya. Ngayon na mismo, maghahasik sila ng lagim. Hindi pa man ito natapos sa pagsasalita nang marinig niya ang nagkukumpulang huni ng wakwak at mga pagaspas nito patungo sa baryo kung saan maraming pamamahay. Nagsisimula na sila sa pag-atake. Kailangan mo ng kumilos. Halika, ililigtas natin ang mga kababaryo mo. Tutulungan mo ko, mahal na Diwata. Naku, maraming salamat po. Dapat lang dahil ako ang iyong gabay. Walang ibang totoong nagmamalasakit sa iyo kundi ako lang. Hinawakan lamang siya nito sa kanyang balikat. Sa isang iglap ay nasa gitna na sila ng mga kabahayan sa baryo. Ang kaninang naririnig niyang uwak, kitang-kita niya ang mga anyo nito habang nasa ibabaw ng bubungan. Nagbabaga ang mga mata, mas malaki pa sa mga tandang na manok. Isa sa mga ito ang bumaba at mismong sa harapan niya dumapo. Nagibang anyo ito, pormang tao ngunit halimaw ang muka. Nakausli ang mga ngipin. Matalim at mahaba ang mga kuko. Humalakak ito sa kanyang harapan. Ang lakas ng loob mong lumabas sa ganitong oras. May kakayahan ka bang labanan kami? Sa tingin mo ba, narito ako ngayon sa labas kung natatakot ako sa inyo? Nakahanda akong harapin gaano man kayo karami. Tumawa ito. Matinis ang naging huni. Tila ba tinatawag ang mga kasamahan. Ilang sandali pa'y narinig na niya ang paglapit ng mga ito. Pinaikutan siya ng mga nilalang. May mga iilang bahay ang nagsipagsindihan ng ilaw. Nagising sa ingay ng mga nilalang. Biglang umatake ang isang nasa kanyang harapan. Nagulat siya nang bigla na lamang siyang lumutang sa ere. Nagliliyab ang kanyang katawan. Nagulat ang kalaban at ang maraming kasamahan nito. Ikaw ang may hawak ng mutya ng apoy. Ikaw ang taong hinahanap namin. Oo, ako. Pero hindi niyo makukuha ang mutya. Sa akin ito pinagkatiwala. Kaya ilalaban ko hanggang sa huling hininga ko ang bagay na ito. Lumapit siya dito at nakipagbuno. Napahiyaw ang nilalang ng hawakan niya. Hindi nito kaya ang init niyang taglay. Nagbabaga ang kanyang katawan. Kaya niyakap pa niya ito upang mas lalong matupok ng apoy. Humihiyaw ito habang naglalagablab ang buo nitong katawan. Binitiwan niya ito kaya humandusay sa lupa. Hinintay niyang maging abo. Isang anyong paniki na may hawak na baston ang biglang tumapo sa kanyang harapan. Maraming medalyon na suot ang leeg nito. Pamilyar sa kanya ang medalyon. Hinding-hindi siya magkakamali. Ito si Lolo Awud. Kilala kita. Alam kong ikaw yan. At nakilala din kita. Oo, kung alam ko lang na ikaw pala yan, sana pala hindi na lang kita binigyan ng pagkakataon. Tinapos ko na pati ang buo mong pamilya. Lolo Awud, naging mabuti kami sa iyo. Ang buong akala ko'y mabuti kang tao na hangad mo'y protektahan ng buong baryo. Gusto mo lamang pala akong linlangin. Umalakak si Lolo Awud. Gayunpaman ay hindi pa rin ito mapakali. Nakita nito kung gaano kalakas ang taglay niyang mutya. Itong mutya ng apoy ang nais niyong lahat, hindi ba? Sige, subukan niyong kunin sa akin kung kakayanin niyo. Kayang-kaya kitang labanan, huwag kang mayabang.
Hindi ako nabuhay ng daan-daang taon para lang talunin ng isang kagaya mo na 3 o 2 dekada pa lamang yatang nabubuhay sa mundo. Itinaas nito ang hawak na baston. Nagulat siya dahil naglabas din yon ng apoy. Biglang naglagablab ang katawan nito matapos may usalin na kung ano. Lumutang itong muli sa ere habang nakaharap sa kanya. Tikman mo ang lakas ng mutya ng kidlat na tangan ko. Itinapat nito kay Nestor ang dulo ng hawak nitong baston. Biglang lumabas ang guhit na liwanag na apoy at gumapang yon na parang kidlat sa kinaroroonan ni Nestor. Nagulat siya nang bigla siyang tumilapon sa isang puno. Nawala ang naglalagablab na apoy sa kanyang katawan para siyang natamaan ng kidlat. Sandaling nagdilim ang kanyang paningin habang naririnig ang paghalakhak ng matandang pinuno ng mga aswang. Nilapitan siya ni Diwata Ursula, inalalayan na makabangon. Kayang-kaya mo yan. Nanibago ka lamang sa lakas na mayroon siya. Ipunin mo ang iyong enerhiya. Ang mutya ng kidlat ay nanggaling mismo sa mutya ng apoy kaya pwede mong hatakin ang enerhiyang taglay niya. Paano ko gagawin yun, mahal na Diwata? Tumayo ka. Mag-focus ka. Isipin mo ang mutya ng kidlat na hawak niya ay sakop ng mutya ng apoy na mayroon ka. Hatakin mo lahat kapag muli niyang ibinato sa iyo hanggang sa mabitawan niya ang baston. Saka mo siya lalapitan at ikadena sa mutya ng apoy na hawak mo. Maingat niyang isinandal ang katawan sa puno ng kahoy. Dahan-dahang nag-ipon ng lakas at enerhiya. Lumapit sa kanyang humahalakhak na nilalang. Ano na, Nestor? Saan na ngayon ang lakas at kapangyarihang pinagyayabang mo? Wala akong pinagyabang sa iyo. Ikaw nga itong mayabang eh. Mayabang ba ako? Alam ko na. Dahil sa hindi mo ko kayang tapatan, ano? Ako ang harapin mo, tanda. Sa akin ka makipagtuos. Diwata. Isang diwata. Ikaw ba ang gabay ng mutya ng apoy? Oo, ako ang harapin mo. Sumenyas ito kay Nestor na ipunin ang buong lakas habang ito ang makikipagtuos sa pinuno ng mga aswang. Panay ang ilag nito sa bawat atake ng nilalang. Nagtaka matanda kaya tumigil ito sa pag-atake. Akala ko ba malakas ka? Bakit panay lang ang ilag mo? Bakit napipikon ka na ba? Sa akin ka ulit humarap, Lolo Awod. Ako ang kalabanin mo. Tumawa itong humarap sa kanya. Itinaas ang hawak na baston. Mabangis ang huni ng mga kasama nitong aswang sa paligid. Tila ba tuwang-tuwa na nakamasid sa pakikipaglaban ng lider ng mga ito. Doon na inilabas ng buo ni Nestor ang kanyang lakas. Biglang naglagablab ang kanyang katawan. Hindi na bahala si Lolo Awod nang makita ito. Yan lang talaga ang kaya mo. Mailabas ang enerhiya ng apoy sa iyong katawan. Humalakhak pa ito bago matapos sabihin yon. Yun ang akala mo. Itinaas niya ang kanyang kamay. Hinampas yun patungo sa kinaroroonan ng matanda. Isang kadenang apoy ang lumabas mula sa kanyang kamay. Inikot niya yon sa buong katawan ni Lolo Awod. Napahiyaw ito sa init. Pilit kumawala ngunit hindi nito magawa. Hiyawan na tila ba natatakot ang iba pang mga nilalang sa paligid hanggang sa napansin niya na kung paano masaktan at manghina ang matanda ay ganoon din ang mga ito. Tinupok na ng apoy ang katawan ni Lolo Awod. Napapahiyaw ito sa init at sakit. Naghihiyawan na rin ang mga kasama nito. Unti-unting nanghihina hanggang sa kung paano naging abo ang katawan ni Lolo Awod, ganun din sila. Nang tuluyan ng maging abo ang katawan ni Lolo Awod ay ganoon din ang nangyari sa mga kasama niya. Bigla na lang naging tahimik ang paligid. Lumabas sa mga taong kanina'y takot na nakasilip lamang sa kani-kanilang mga bahay. Agad nagpaalam ang Diwata. Ayaw nitong may mga taong may third eye na makakita sa presensya niya. Nagpasalamat si Nestor sa Diwatang gabay. Kumaway ito at biglang naglaho kasabay ng paglapit ng mga tao sa kanya. Ang galing mo, Nestor. Nakita namin kung paano mo nilabanan ng napakalakas na aswang kanina.
Kitang-kita namin kung paano naging abo ang napakaraming mga nilalang na yon. Wika ni Mang Ben, isa sa mga tanod ng baryo. Kayo lang naman ditong malapit sa sentro ng baryo ang nakasaksi. Baka pwedeng ilihim nyo na lamang po tungkol sa anting-anting na mayroon ako. Oo naman, malaki ang tulong sa aming mamamayan ng katulad mong antingero, Nestor. Makakaasa ka magiging lihim sa amin lahat ng aming nasaksihan. Wika naman ni Mang Ador. Nagpasalamat siya sa mga ito, ngunit higit na nagpasalamat ang mga ito sa kanya. Pumasok na kayo sa mga bahay nyo. Isipin nyo na lang na panaginip lang itong mga nangyari. Oo, Nestor. Bueno, pumasok na tayong lahat sa mga bahay natin. Nakangiti siyang sinunda ng tingin ng mga ito habang isa-isang pumapasok sa kani-kanilang mga bahay. Agad na rin siyang umuwi sa kanila. Pagdating niya, gising pa rin ang kanyang asawa at biyanan. Nakabukas ang Petromax sa kanilang kusina. Maingat siyang kumatok at tinawag ang kanyang biyanan. Mabuti naman nandito ka na. Kumusta ang misyon? Opo tay, tagumpay tayo. Tagumpay ang misyon. Talaga ba? Wala nang mga aswang. Mabuti kung ganon, magandang balita ito. Opo, naubos na po sila tay. Nilin lang tayo ni Lolo Awod. Siya palang pinuno ng mga aswang. Buti na lang hindi ako agad nagtiwala sa kanya eh. Ano? Buti na lang hindi ka niya pahamak. Naging mabait ka pa sa kanya. Mabuti hindi mo nasabi ang tungkol sa mutya ng apoy. Hindi niya alam na ako ang may hawak ng mutya tay. Doon na lang kami nagkabukuhan eh. Mabuti na lang talaga. Oo nga Nestor, mabuti na lang talaga hindi mo na ibunyag sa kanya na ikaw ang may hawak ng mutya kung nagkataon na pahamak pa tayong lahat. Melissa, hindi ka pa natutulog? Hindi ako makatulog eh. Makakasama sa dinadala mong bata yan pag nagpupuyat ka. Ay, sinabihan ko na yan, matigas ang ulo. Sige na mahal, matulog ka na. Simula ngayon, tahimik na ang ating buhay. Oo, makakatulog na ako nito dahil nandito ka na. Maging ang kanyang biyanan ay nagpaalam na ring matulog. Mahimbing na ang bawat gabi para sa kanilang lahat. Tapos na ang misyon niya. Ang gagawin na lamang niya ay pangalagaan ng mutya at gamitin ito sa tamang paraan. Hanggang dito na lamang po yung kwento mga ka-DM. At inaasahan ko po yung komento nyo sa baba. Babasahin ko po yan kung may suggestion po kayo sa ating channel. Kasi nakikita ko po yung iba na sinasabing yung mga lumang story po natin yung i-upload na lamang. Pero gusto ko po saan talaga puro bago yung ilalagay dito. Kayo po, ano pong masasabi nyo ron? Kita-kita po tayo sa comment section.